Hi guys, welcome in this channel. This reading is for collective. Your energy at this time. Energy of collective. Yeah, I can read your mind. And I know your story, I see what you're going through. Yeah, it's an uphill climb, and I'm feeling sorry. But I know it will come to you, yeah. So don't surrender, 'cause you can win in this color. When you want it the most, there's no easy way out. When you're ready to go and your heart's left in doubt, don't give up on your fate. Love goes to those who believe it, and that's the way it is. What's with the Ace of Cups in reverse here? Clarification of the Ace of Cups in reverse. Naka-recover ka na sa sa kalungkutan, sa regrets, sa mga wala sa'yo, sa emotional turmoil, sa grief, kasi natanggal na sa'yo yung negativity. Alam niyo kung bakit ka nag-grief? It's because of the negativity. Maring galing man sa'yo, galing sa ibang tao, o kung saan man galing yan. Nakanarga sa'yo. And it's because natanggal na yung negativity sa'yo. Maring lahat ng negativity natanggal sa'yo. Hindi mo na din ina-isolate yung sarili mo. Hindi ka natakot lumabas. Makipaghalabilo, makipag-usap. So, magiging extrovert ka na. Para bang yung negativity na yun ay kinikip ka na, i-isolate mo sarili mo, manggusting sa person mo. Basta yung i-isolate mo sarili mo. O kaya magkulong ka in a hermit mode, or may hindi ka kakausapin, ayaw mo makipag-usap sa iba, mga ganun, ayaw mo makipaghalubilo sa iba. Separate you from others. Saan galing yung negativity? Sa mga sa mga evil, kadalasan yan galing yan sa evil. So the sun, now you are positive and masiyahin na, no? O ma-enjoy mo na at mas makita mo na yung liwanag ng buhay. Ma-enjoy mo na yung buhay. Makikita mo na yung ganda ng paligid. Experience mo na kung gaano ka saya ang buhay, no? Yan. Kaya masaya pa rin talaga ang buhay at mas lucky or mas okay ang buhay dito sa mundo kaysa dun sa impyerno. Dun hindi ka makakita dun ng araw, greens, hindi ka dun sasaya kahit isang minuto, kahit saglit. Puro pagdurusa doon sa impyerno, puro apoy doon, asupre, diba? Dito sa mundo, lucky ng ilang times ama nandito sa mundo, ng 1 million times, billion times kumpara doon sa mga nasa impyerno. Kaya sa mga nagbabalak magpakamatay dahil sa mga atake sa inyo, wag. Baka yan pa ika-impyerno ng kaluluwa niyo pag nagpakamatay ka. Manalangin lang kayo na ma-overcome niyo yung mga challenges, yung mga pinagdadaanan ninyo. So, Nine of Pentacles. You are stable, secured, confident, positive, and dependent, or yung mga
gagawin mo, your work, your labor, ay magbubunga talaga ng masagana. O mag-umpisa na magbunga ng masagana, you will become successful na. No? So, kung ano man yung hanap buhay mo, kung ano man yung gagawin mo. And what's with the Three of Swords here? Clarification of Three of Swords. More clarification with this Two of Wands. More clarification with the Three of Swords pa. Merong nabigo, hindi nagtagumpay na relationship. This is your ex na hindi nagtagumpay yung inyong relationship. Nasa malayo to, pwedeng in a public eye or public figure or kung hindi man kilala siya ng mga tao, madaming tao nang pinapalakpakan siya, natutuwa sa kanya, mataas ang tingin sa kanya, narespeto siya, nakikita kung gaano siya ka-powerful, strong, and victorious sa buhay. Malayo to sa'yo, may distance sa inyo, ex mo to, na nag-break kayo, nabigo ka sa kanya, o siya nabigo sa'yo, o both of you nabigo sa pag-ibig, iibigan nyo. Hindi na siya stagnant. Ay, nakadestin daw kayo niyan na magsama sa isang bahay para bubuo ng pamilya. Let's see. Na magsama talaga kayo sa isang bahay na there's harmony, balance, and matutulungan sa inyo kahit yung magtanim lang kayo ng mga bulaklak, yan, magtulungan kayong dalawa, namin komportable kayo, masaya kayong magkasama, masaya kayo na ginagawa niyo mga gawain niyo sa bahay ninyo, yung magtatanim-tanim sa paligid ng bahay ninyo, yung kung ano mang gagawin ninyo together, mga ganyan. Yung buhay mag-asawa, yan ang nakadistance sa'yo mga pang-asawa mo. Ito ay depende na sa guide kung sino ang kuhaan ng energy, guys, kung sino makuhaan ng energy. May mga baggage itong taong to. Kung kaya bumagal, may mga karga siya, may mga karga sa kanya. Kung kaya bumagal, o nahirapan siya na makaalis sa stagnancy. Kasi may mga sige ka pang set na mga like orasyon yan. Kinakargahan siya ba? Mga baggage. Pwede may resentment din with this 10 of Wands. So may mga responsibilities. Kinargahan talaga to. Witchcraft. Ginawan siya ng witchcraft. Pinasindan siya ng mga karga. Baggage. Na-restrict pa nga. Ibinay, chinin siya. Para hindi makapag-take ng action sa'yo. Kahit gustong-gusto niya na mag-message sa'yo. Merong mga nag-send sa kanya ng mga witchcraft. In short, witchcraft, black magic, mga ganyan ba? Same lang yung black magic at witchcraft at sorcery. Isa lang yan. Ginawan siya ng mga ganyan. Ano pangalan yan? Hindi mo sagot yan. Wala akong pangalan dito. Mga cards lang to. Well, ano ang pinaparating sa iyo niyan? Ng person na yan na hindi na stagnant na yan. Hindi na daw siya mag-overthink o hindi na daw siya mag-overthink o hindi na siya nag-overthink. No? Kasi pag mag-overthink siya, hindi siya nakapag-risk. Ganun talaga yun. Pag mag-overthink ka, less yung magagawa mo, hindi ka makapag-risk. Kasi
Papangunahan ka na ng takot. Matatakot ka na kasi alam niyo kung sino napapa-overthink yan. Evil. Yung mga nang-atake, yung mga nakakarga na yan, magawa ng witchcraft para matakot. Pa-overthink niya yung biktima para karamdam ng takot. Hindi naman tuloy siya gagawin niya, pupuntahan niya, ganun. Para makontrol niya. Kagaya niyan, di ba? At ano pa ang pinaparating sa inyo ng person na yan na hindi na stagnant? Kasi nga, gusto niya magkaroon ng yin sa inyo. Gusto niyang makasama ka at ikaw yung love niya daw talaga, no? Love ka niya. Babalik. May pagbabalik dito eh. O bumalik. What's with the Six of Swords na pagbabalik? Babalik. Bumalik daw ang parang gawa ng witches, manifestation ng witches, wizard. Yung mga instability, feeling uncomfortable, or maybe financial constraints, or yung pagiging ungrounded, instability sa mga witches. Yan, bumalik to sa kanila. Tapos, bakit daw? Bumalik. Pinabalik niya. Pinabalik daw niya. Yung devil or yung mga manipulation, yung control. Marunong pala siya magpabalik eh. Di ba? Tapos, King of Swords. Tinutulungan ka ba niyan? Kaya marunong siya magpabalik. Tinutulungan ka niya na matanggal sa iyo ang mga manipulation din. Tinutulungan ka din niya na matanggal sa iyo ang manipulation. Marunong pala siya. Kasi gusto niya talaga na magsama kayo. Itong mga gumagawa sa inyo mga witches, wizards, warlocks ng witchcraft, mga nagsisend sa inyo ng mga karga. Mga yan mga sugo at alagad ng dilim yan. Kaya ganyan yan mga yan. Parang ang umiiral sa kanila inggit, pagkagahaman, puro negativity. Pagiging narcissistic, ganyan. Yung bilib na bilib sa sarili nila, pero illusion lang. Mga ganun ba? Hindi naman totoo. May mga ganyan. May mga ganyan, lalo na yung narcissistic kung tawagin. Yan. Tapos, mahilig sila makipagkumpara sa iba, kumpara nila sarili nila. Pagka alam nilang mas sigit yung iba sa kanila, like sa ganda, ay kukulamin na yung mukha ng iba. Ay gusto na sila daw yung maganda tingnan. Kaysa dun sa iba. Ganun niya, mayan. Babaliw nga yung utak nila. Hindi lang baliw, evil talaga. Kasi nagagawa nila yung mga ganyan. Hindi nila natatanggap na mas higit yung iba sa kanila. Sisirain nila yung iba. Kahit yung dignidad mo, credibility mo, sisirain nila. Pag once nainggit sila sa iyo, pati health, lahat na. Ganun sila. Sama. Kahit mabait ka pa dyan, kahit tinutulungan mo pa yan, ganyan sila kasama. Kasi ang umira dyan sa kanila, evilness, inggit. Kasi the root of all evil is in vain. Yun ang pinapaira nila, pagiging evil nila, yung evil sa loob nila, yung pagiging inggitira, pagiging gahaman. Yung kahit hindi naman para sa kanila, yung hindi naman sa kanila ibibigay ng Diyos, hindi naman dinistin ng Diyos sa kanila, or hindi naman yun para sa kanila talaga, na nakatalaga talaga sa iba yun, na kahit hindi naman sa kanila, kahit yaman, wealth, pag hindi nila makuha yung yaman na iba, destroy nila ang kabuhayan ng iba through witchcraft. Kasi nga alagad ni Satanas yung mga yan.
Sharp and clear daw yung isipan ng person mo, logical lang siya mag-isip. Tinatandaan niya din daw yung yung mga na-experience niya para hindi na maulit yung mga pandaraya sa isipan niya. Yung mga ginawa sa kanya, nagiging strict na siya. Siguro sa mga kausap niya, naglalagay na siya ng boundary, tinatandaan niya na yung mga ginagawa na injustice, kadalasan yung mga gumagawa na injustice. Ano yan sila guys? Very cunning yan. Mga witches lang witches. Hindi mo nga mahalata na witches sila kasi nagsisimba yan sila. Panay simba pa nga yan mga yan Pero yun pala nabinta ng kaluluwa nila. Meron dito sa para simba siya. Pero nabinta pala ng kaluluwa sa Diablo. Siya pang atake, pati ako dito yung atake niya na witchcraft Kaya matigil. Kaya ako lang, maraming nalaman ko lang yun through cards niya. Nabinta pala siya ng kaluluwa niya. Madami dito. Nabinta ng kaluluwa. Kaya ang dami ditong mga nagsusumon sa akin dito ng mga devil, fallen angel. Yung iba elemento. Kasi dito pa lang sa paligid ko. Sila yung nag-start ng mga atake sa akin dito dahil sa inggit nila. Dati pa yan. Pati yung negosyo ko dati sinisiraan na sa iba. Yung para masira yung negosyo ko ba, para magsumisyon ako, mga ganun. Dati pa ako yun, lahat na lang. Ayaw nilang makita na umaangat yung iba, umasinso. Kahit na pinagsikapan naman, ganun. Ayaw nilang makita na masigit yung iba sa kanila. Puro sila sugal, bisyo. Tapos ikumpara nila yung sarili nila, yung iba umaasinso na umaangat ng pakunti-kunti. Tapos pag nakita nila umaasinso yung iba, umaangat, naging stable kahit paano sa buhay, sisirain nila, destroy nila yung kung anong meron sa tao na yun. Ganon sila ka-evil, ganon sila kasama. Hindi yan paninira, base lang yan sa experience ko, dahil na-experience ko yan. Yung ginahawa mo din, kasikap, katipid, para lang umahon sa kahirapan, umasinso, para mapagpundar ng negosyo o mga negosyo sisirain nila dahil sa inggit nila. Dahil sa hindi nila matanggap na nakikita nilang nagiging stable sa buhay ang ibang tao. Hindi mo naman kinuha yan sa kanila, hindi mo naman inakaw. Sila ang gustong magnakaw ng pinagsikapan ng iba. Ginagamitan pa nila ng witchcraft, manipulation, to the point na nagbinta sila ng kaluluwa nila sa Diablo dahil sa inggit nila. Dalasan inggit yan At itong person mo, emotional, or ito yung tinatatak niya sa isipan niya, tinatandaan niya. Gusto kanyang mamuhay ng peaceful, in a peaceful place, warm, ang pakaramdam mo, and feeling free, laya, in a place na tahimik. A clarification with the Spin of Cups. Emotional to. Alam mo yung nakaramdam talaga siya ng emotion na matinding emotion na mahalaga ka sa kanya kaya babalik siya sa'yo kung gaano ka importante sa kanya na pag nakabalik siya sa'yo at naging kayo, nagkatuluyan kayo, para kang trophy, no? Na para kang, hindi lang trophy, kundi para kang yung goal niya na naabot niya na importante sa kanya. Yan.
So, ano yung mga blessing na papasok sa buhay mo? Yung hindi na maging defensive si person mo sa'yo. Yan. And, the moon. What's the moon here? May mga malalaman ka na madami ano to, para bang more clarification with the 7 of Cups. Madami ano palito sa inyo ng person mo. Madami ang term yan. Upright kaya to. Madami ang gumawa ng witchcraft sa inyo para hindi mag-take ng action si person mo, ikaw kay person mo, na para maging strong sila, para malakas sila, para makontrol kayo. Kasi kung isa, dalawa, tatlo lang siguro mahina. Pag mga gaano sila karami, daan, baka hindi lang daan. O, di ba, nagkaroon ng collaboration sa kanila, pero sa kabilang buhay, may impyerno na sila. Bakit ko nasabi may impyerno? Hindi yan panghusga, ha? Hindi yan based sa sarili kong judgment, ha? Hindi din yan based sa sarili kong salita. Yan ay doon tayo mag-base sa Bible. Dahil doon sabi ng God, ang mga nagpa-practice ng witchcraft or sorcery ay tatapon ko sa lake of fire na may sulfur. May impyerno sila, in short, ang kaluluwa nila. Ano ba to mga nagtulungan na to? Pero kung hindi kayo nagbenta ng kaluluwa ninyo, ang alam ko at hindi kayo nagsanla, mga theoretical po lang, at nagbago kayo agad, no? Ay pwede pa kayo, may chance pa kayong na hindi na kayo umulit ng mga ganyan. Bumalik na kayo sa Diyos, nagsisi at nagbago, ganun. Pero yung mga nagbenta ng kaluluwa at nagsanla, wala na yun. Kasi bininta na yung kaluluwa sinanla na sa Diablo wala na. O sa fallen angel man, kung sino pinagbinta nila ng kaluluwa na, wala na. Bininta nila Kapalit yun ng kapag pag-aaral sila ng magic, witchcraft, mga ganyan. Kaya nabibinta sila para ibigay yung kailingan nila. Kaya bago nila yung gawin, napag-desisyonan nila yun, pinag-isipan nila yun. Wala na tayo dun sa desisyon nila. Ako ay sinasabi ko na naman totoo. Ano ba itong ginawa ng mga to para maging malakas sila? Kahit marami sila, kung wala silang backup na evil forces na malakas, hindi kayo makontrol yan Hindi kayo mamanipulate, hindi kayo mapalito Anong ginawa nila? Nagbenta ba sila lahat ng kaluluwa nila? Nagsanla ng kaluluwa nila? So yes, nagbenta, nagsanla. Siguro iba nagbenta, nagsanla ng kaluluwa nila sa devil, sa fallen angel, kung kanino man nila bininta sa kaluluwa nila o sinanla. Madami pala nagbibinta ng kaluluwa, pero daan lang naman ata to. May daan-daan ba na nagtulungan para hindi mag-take na actions person mo sa'yo? May daan-daan, baka may libo pa. Grabe, no? Grabe. Kita niyo kung gaano ka selfish, greedy, inggitiro ang iba. Tapos pag ipamukha sa kanila kung gaano sila ka-evil, kung gaano sila ka-greedy, kung gaano ka hindi makatwiran, yung sabihin nila, feeling perfect, sabihin nila, feeling perfect daw. Tapos yung mga nangangaral na sa Diyos, nagsasabi ng katotohanan, ini-expose sila, at ng koreksyon at nabibigay ng warning. Sabi nila, feeling perfect. Hindi makakarating ang mga feeling perfect doon sa langit, sabi nila.
Binaliktad pa. Samantalang yung mga nangungureksyon at mga taong nagsishare ng salita ng Diyos, na tunay na sa Diyos, na may takot sa Diyos, na nagsishare ng katotohanan, kagaya kay Prophet John, at nagbibigay ng warning sa may impyerno, na ganito ganyan ang may impyerno, mission sagad yan. So, paano na masabi na hindi makapasok sa langit ang mga ganun? Sila ang hindi makakapasok sa langit. Yung mga alagad ng dilim na yan. May impyerno pa sila. Bakit anong tingin nila? Hindi sila may impyerno, nabinta sila ng kaluluwa nila. Sige sila gawa ng witchcraft. Doon pala sa pagbinta at pagsanla nila ng kaluluwa nila, wala na yung kaluluwa nila, hindi na nila mabawi yun eh. Hindi na masave sila eh, kahit magbago pa sila eh. Masakit ang katotohanan. Parang tinanggalan sila ng pag-asa dahil choice nila yon. Dahil sa pagka-greedy nila, pagkasakim nila, pagkagahaman nila. Sino sisihin nila na nagbinta sila ng kaluluwa nila? Alam naman nila yan. Yung binta ay binta. Ang sanla ay sanla. Hindi yan bagay ang kaluluwa para isanla. Sabi ng Diyos, in Jesus Christ, Bible, mas mainam pa na kung magnanakaw ka. Yun nga, alam, magnanakaw eh, may impyerno pa eh, kung sige pag nakanakaw eh. Diba? Pero pag magnanakaw, pwede ka pa magbago niyan eh. Magbago ka na agad kaysa naman muli ang lahat, di ba? Mas mainam pa daw na putulin na lang na magnanakaw ang mga kamay niya para hindi na siya makapagnakaw, makaiwas sa kasalanan. Para hindi siya magkasala. Kaysa naman, parusahan siya doon sa impyerno dahil sa pagnanakaw niya. Yung kaluluwa niya forever siya doon masunog sa apoy ng impyerno. Ang buo niyang katawan, ang lahat ng kaluluwa niya. Na eternal pa, di ba? Oh. Tapos sila, i-ano lang nila, i-bargain yung soul nila. Ganon ka walang halaga ang soul nila sa kanila. Para lang makuha nila yung gusto nila. Para lang maagaw nila yung sa iba. Para maangkin nila yung sa iba. Para lang mapisti ang iba. Na dapat ay tulungan pa. Na yung mga taong evil, tuwa yan pagka may mga nagdurusan naghihirap eh. Tuwa yan sila. Instead na tulungan nila, tuwa sila. Kabaliktaran ng sa side ng Diyos. Diba ang sa side ng Diyos? Pag mayroong mga hayop, tao na yung kailangan tulungan, tumutulong. Hindi nang pipretend, kundi tumutulong lang. Hindi yun pretension, kundi tunay dahil naawa. Nalasan pa nun, yung mga wain talaga at mga tumutulong na walang kapalit, mga chosen one. Yun. Seven of Wands. So, more information. Sinisendan kayo ng yun. Yung parang ghosting nyo isa't isa. Feeling ghosted kayo. Para mawalan kayo ng communication. Ganun yung mga ginagawa sa inyo. Parang pwedeng hindi maging guarded sa kanila yung isa sa inyo. Para sa kanila magkagusto. Mga ganun. Para sa kanila, para sa kanila magkagusto daw. Sa kanila mayunite. Tapos pagdating sa'yo, si person mo ay maging cold, unemotional. I-cut off ka ni person mo. Ikaw, i-cut off mo si person, maging cold kay person mo. Diba? Grabing injustice. Kaya nararapat lang silang parusahan hanggang talaga. Tapos, ang sabihin nila, pag masakit na yung mga sinasabi, makarma. Actually, sa Bible, walang sinasabi ang Diyos na makarma. Walang karma. Ang meron parusa ng ganun. Ang pagsasabi ng katotohanan, kahit masakit yan, mission sa ganyan.
Masakit ba? Lalo na yung mga sinabi ko, masakit yun. Pero yun ay katotohanan. Alam niyo yung sinasabi nilang karma. Gumagawa sila para daw makarma. Gumagawa sila ng mga rituals, like karma rituals, witchcraft yun Mga black magic. Tapos palabasin na yun na karma. Yung ginawa ng witchcraft, pinagtulungan nila ng witchcraft. Well, sino ngayon punta sa impyerno? Natural sila. So, ayan, ito na lamang for collective reading.